Pinakabagong Honda Winner X150, glossy red color. At ito po ay ang standard version. Gaano nga ba kaganda ang underbone motorcycle na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napakaangas pala talaga nitong bagong labas na Honda Winner X150 dahil kung ang ating pag-uusapan ay ang kanyang physical appearance, talagang napakabangis ng kanyang dating. Dito pa lang sa harap, pag ating sinilip itong kanyang headlight, very sharp yung edges at parang nanglilisik na mata ng pating. Nagkaroon po ng partition sa gitna, meron po siya dyang high beam and low beam at ang ganda rin ng pagkakaposisyon nitong kanyang daytime running light dahil nagkaroon po siya rito ng spike, kaya very attractive din yung kanyang positioning. At dito sa gitna, very sharp din po siya, pointed na pointed at talagang V-shape yung kanyang pagkaka-design hanggang rito sa gitna. At dito naman po sa itaas may makikita po tayo rito na Honda decal in white color. At sa magkabila naman nagkaroon po siya rito ng windlet na kung saan ay pwedeng pumito yung hangin kapag tayo ay tumatakbo ng matulin. At dito naman po sa ibaba nagkaroon po siya ng additional extension rito. So talagang brusko na brusko yung kanyang datingan. At dito naman po sa itaas nagkaroon po siya rito ng little visor. Ayan, smoke type yung kanyang color. And then nagkaroon ng two-tone color combination, glossy black and then matte black. At sa gitna nagkaroon ng V-shape design, nagkaroon ng spider web. At pag ating sinilip, kitang-kita po natin dyan yung kanyang horn. Nandyan po siya sa gitna. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. Dito pala sa taas, napakatulis at talagang naka-emboss tong part na to. Bruskong-brusko yung kanyang dating. Well, dumako tayo rito sa kanyang side cover. Ayan, nagkaroon po siya rito ng partition. Matte black rito and then glossy black naman po siya rito. And then, ang ganda rin ng pagkakaposisyon nitong kanyang turn signals. Kasi nga kung inyong makikita mga ka-LM, ayan naka-emboss siya pero hindi siya katulad ng ibang mga motorcycle na pwedeng mabali. Ito nakadagdag po sa kanyang premium looks design. And then dito naman po may makikita tayo rito na Honda tapos pakpak ng Agila in white color. And then ang ganda rin ng decals niya, kasi yung ating premium edition wala po siyang decals, very minimalist lang. Pero itong ating standard version nagkaroon po siya rito ng white color along with silver and then black and red background. At dito po may makikita tayo rito na nakalagay is liquid cooled. So ang kagandahan po nitong ating Winner X150 ay pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag pagdating sa mga long rides driving situation dahil nga po naka liquid cooling system na siya. At mapunta naman tayo dito sa kanyang front fender. Napakatulis din ng kanyang pagkaka-design. And then nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination. So glossy red dito and then nagkaroon ng matte black na extension dito na fender. Well, pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black naman po yung color na ginamit nila rito. Pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, naka-flower design na po siya, along with single pot caliper na Nissin brand and then silver color. So very attractive yung kanyang color. And then pagdating naman po sa kanyang mags, ito po ay naka-Y design and then matte black naman po yung kanyang color. At ang sukat po ng mga gulong dito sa harap, ito po ay mayroong 90 by 80/17. At dito po itong standard edition is wala po siyang ABS or combi brake system. So standard lang po talaga siya. Well, dumako naman tayo rito sa bandang ibaba. Ang ganda rin nitong kanyang engine extension cover, Nagkaroon po siya rito ng dalawang butas, mayroon pa rito sa gitna. So stock from kasa, mayroon na po siya niyan, integrated na po, hindi mo na kailangang mag-aftermarket. Kaya napakaganda rin ng kanyang dating. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan, saktong-sakto lang yung kanyang pagkaka-design. Meron tayong nakitang hati rito sa gitna, nagkaroon po siya rito ng screen display. So malapad din, napakahaba rin itong kanyang screen display. Sa ibaba naman, nandito naman yung kanyang mga turn signals indicator, neutral, so nandirito po lahat ng kanyang indicator. At meron naman po tayo ritong button selector para sa adjustment at sa selector. Sa gitna, meron po tayo ritong makikitang Honda logo. So silver color naman, very attractive. Dito naman po sa kaliwa, nandirito naman po itong kanyang high beam and low beam. May pa-switch na po siya, nandirito nakalagay. And then, ang kanyang horn at ang kanyang turn signals. Nandirito naman po itong kanyang clutch dahil nga po ito ay isang manual transmission na motorcycle. Sa kabila, nandirito naman po itong kanyang electric starter at ang kanyang front brake. Ito pong kanyang stock na side mirror, sakto lang din naman po siya dahon type. Well, dumako naman tayo rito sa ibaba. Sa kanyang ignition, mga ka-LM, ito po ay equipped ng smart keyless system. Kaya kung inyong makikita, mayroon po siyang knob selector dito. At ang kagandahan niyan is
Included na rin po rito yung kanyang seat opener. At sa kabila naman may slot rito pero wala po siyang USB port. So yun po yung pagkakaiba. Ito pong kanilang Honda Winner X na standard version, wala po siyang USB charging port. Pero yung kanilang premium at saka yung racing edition ay mayroon po siya. Well, balik tayo rito sa gitna. Ang brusco din ng pagkakadesign nitong kanyang mga pairings dito, no? So makikita natin nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination. So matte black tong part na to and then glossy black. Nagkaroon ng parang hasang ng pating rito magkabilaan at ganun din mayroon pong makikitang butas rito sa itaas. Well, dumako naman tayo dito sa kanyang engine. Sisilipin lang natin, batay po sa Honda, ito po ay CBR engine. Kaya talagang very powerful po yung kanyang engine design. And then dito naman po natin makikita itong kanyang shifter. At ito po ay mayroong 6-speed manual transmission. At ang kagandahan po nitong ating Honda Winner X150, ito po ay equipped with assist in sleeper clutch. Well, effortless na rin pagdating po sa downshifting. Kasi nga papitik-pitik ka na lang. So mas lalo pa pong pinabilis yung kanyang gear process. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang pillion step para sa ating rider. So meron po siya ritong rubber cover. And then aluminum zinc alloy naman yung ginamit nila para sa kanyang brace na silver, very attractive. At ganun din sa ating pillion step, no, nag-complement yung kanyang color. So attractive talaga siya. So silver color naman itong pillion step para sa back rider, not fadable. Yun ang kagandahan niyan. Nandito naman po itong kanyang side stand at ang kanyang center stand. At pagdating naman po sa kanyang side cover, nagkaroon po siya rito ng three-tone color combination. Dahil matte black dito sa part na to, glossy black and then glossy red. And then nagkaroon po siya ng decal dito, no? Doon po sa ating premium and then doon po sa racing edition is 3D emblem yung makikita natin. Pero dito po sa standard edition is decals po. So nagkaroon po tayo rito ng white na decal along with red. So pag ating tinitigan ng maigi, yan po ay naka-X. And then may nakalagay po rito na winner in white color and then X in silver color. Well, dumako naman tayo rito sa ibaba. Ayan o, napakahaba rin. Meron na po siyang integrated na chain cover. So mahaba po yung kanyang pagkaka-design. Matte black naman yung color. Square type naman po itong kanyang swing arm. Yung teeth is silver. Well, pagdating naman po rito sa kanyang mga gulong dito sa likuran, ang sukat po nito ay mayroong 120 by 70/17. So napakakapal na po nitong kanyang rear wheels. Well, pag makapal po ang inyong gulong dito sa likuran, ay nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. Well, dumako tayo rito sa bandang itaas. Ito naman po yung kanyang integrated na grab bar. Ayan, no? Napakatibay, no? Sturdy pills. And then yung kulay naman po nito is parang metallic black yung kanyang dating. Dito sa gitna matulis din itong kanyang taillight cover at may nakalagay naman po rito na Honda na decal in silver color. Well, silipin naman po natin itong kanyang taillight. Ayan, no? Patulis din yung kanyang pagkakadesenyo. Medyo may kaliitan, hindi kagaya ng mga ibang scooter, pero pagdating ng gabi is maliwanag yan dahil nga po ito ay LED type na rin. Yung kanya naman pong turn signals nandirito, naka-emboss, naka-pop up. Ang kagandahan naman po nito is LED na rin po yung kanyang turn signals. At itong part na to na naka-emboss, pag ating sinilip, meron na rin po siya ritong plate light, kaya talagang maliwanag, visible yung ating plate pagdating ng gabi. May added reflector lights dito sa gitna. And then itong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Pagdating naman po rito sa kanyang braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design. At ang kagandahan niyan, silver color itong kanyang single pot caliper and then Nissin brand po siya. At ang kanyang mags is matte black po siya na Y design. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang stock pipe. Ito, single color din siya, no? Simpleng-simple lang din yung kanyang dating kasi nga matte black po itong kanyang head protection guard, yung tip and then yung pipe. So talagang classic naman yung kanyang datingan. At dito sa bandang gitna, dito natin makikita itong kanyang foot brake dahil nga po ito ay isang manual transmission na motorcycle. Mapunta naman tayo rito sa kanyang upuan. Nagkaroon naman po siya ng two-tone color combination. So gray po rito sa gitna, black dito sa ibaba hanggang rito sa itaas. Well, ito pong ating Honda Winner X150 ay wala po siyang underseat compartment dahil nga po ito ay isang underbone motorcycle. Well, pag binuksan po natin itong kanyang upuan, ang makikita po natin dito is yung kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 4.5 liters.
Well, malayo-layo na din po yung inyong mapupuntahan dito sa ating Honda Winner X150. At ang kagandahan niyan, bukod sa mabilis itong kanilang Honda Winner X150, ay meron lang po itong fuel consumption na 52.3 km per liters. O, di ba? Napakatipid. Dahil nga po ito ay fuel injected na rin po. Kaya talagang maaasahan natin pagdating sa bilis, lakas, itong kanilang bagong Honda Winner X150. At ang atin pong Honda Winner X150 ay mayroon pong 795mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na talagang very comfortable ito para sa tulad ko na 5'6". At para naman doon sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, huwag kayong mag-alala. Dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong pinakabagong Honda Winner X ay mayroon pong 149 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder dual overhead cam 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.5 kW at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.5 Nm at 7,000 RPM. At mayroon naman po itong fuel consumption na 52.3 km per liter. Ganun pa rin, napakaganda nung kanyang engine sound, no? Engine roar. So dito naman tayo sa zigzag, you know? Malupit, men. Malupit. Napakaganda pagdating sa zigzag. Zigzag, you know? Malupit, men. Malupit. Napakaganda pagdating sa zigzag. Malupit to, men, malupit. Tapos itong ating front braking system, kahit na sudden stop, bigla ang preno, no problem. Balik tayo rito. Napakaganda na talagang banking mga ka-LM, oh. You know. Engine roar. Yes. Lupit, men, lupit. The best. Ganda. Bumpy roads, tignan natin, yun, no? Lambot din ang shock. Pwede. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Winner X150 standard version ay nagkakahalaga po ng 125,900 at included na po dyan yung 3 years registration. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas nitong kanilang standard version, ay maaari nyo po silang puntahan dito po sa Honda Wing, Calasiao, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.